paglutang naman ng Patidongan Brothers, inaasahan na mas makakatulong sa pagresolba ng kaso sa mga missing sa Bungeros. Kaugnay niyan, narito ang mga detalye sa pag-uulat ni Bombo Bea Piniza. Inaasahan ngayon ng mga otoridad na sa pagresolba at pagbibigay ng linaw sa kaso ng missing sa Bungeros ang naging paglutang ng dalawa pang kapatid ng whistleblower sa kaso na si Julie Patidongan o alias Totoy. Ito ay matapos sa kumpirmahin ni National Police Commission, Commissioner Vice Chairperson and Executive Officer Attorney Rafael Vicente Calinisan na nagkaroon ng pagdinig sa kanilang tanggapan itong Huwebes ng umaga kung saan nagharap ang mga pamilya ng mga biktima ng kaso at ang idinadawit na 12 pulis na umano'y may kinalaman sa pagkawala ng mga Sabongeros. Mula dito ay nagkaroon ng mga proseso gaya ng pagmamarka ng mga ebidensya at pagsilip sa mga sinumpang salaysay ng dalawang panig na siyang naglalayo na mas mapaikli pa ang proseso ng investigasyon. Ang magiging report naman mula sa naganap na hearing ay maisusumite sa Commission and Bank sa susunod pang mga araw, kaya naman nanawagan si Calinisan na hayaan na muna ang kanilang komisyon na gawin ang kanilang trabaho at ang kanilang investigasyon bago sila magpahayag ng kanilang mga opinyon o kahit ang mismong resulta ng kanilang investigasyon. Nagharap ang dalawang partido, from there, may mga inutos, nagmarka ng mga ebidensya, sinilip yung mga affidavit, yung mga kailangan na pwede nang aminin, inamin na. Kumbaga pinapaikli yung maaari maging proseso. Yung report nung pangyayari kanina, abot sa Commission and Bank sa iba pang araw. So patuloy pa rin yung hearing ng summary hearing officers ng National Police Commission. So kapag meron na tayong matibay-tibay na submission ng summary hearing officers, sana siguro tayo makapagsalita. At siguro hayaan niyo muna rin kaming makapag-deliberate, hayaan niyo pa yung mga ebidensya bago kami makapagsabi na aming mga yun. Matapos naman na naging pagdinig ay nakapanayam ng media ang legal counsel ng 17 mga kamag-anak na nawawalang sa Bungero na si Attorney Howard Calleja, kung saan inihayag niya na nakikita ng kanilang panig bilang isang malaking development sa kaso ang paglutang ng dalawa. Ang naging paglutang kasi ng Patidongan Brothers ay ang siyang pagmumulan ng mga maidadagdag na detalye sa kaso na magiging dahilan para mapalakas at mapatibay niya ang kanilang laban kontra sa mga itinuturong mastermind sa kaso. Hirap magsabi po ng mga detalye for now kasi nga tuloy-tuloy ang investigasyon, tuloy-tuloy ang kaso at sa akin, tingnan na lang po natin, pero sa akin mas marami pa ang tawag natin na mag-collaborate at magdagdag ng ebidensya. Maganda po yan, makakadagdag po yan sa pagkalakas at pagkatibay ng ating kaso. Samantala, ganito rin ang paniniwala ng mismong whistleblower sa kaso na si Julie Patidongan. Anya ang paglutang ng kanyang mga kapatid ang mas makakapagdiin pa sa mga mastermind sa kaso na sa ngayon ay tinuturo bilang si Mr. Charlie Atong Ang na siyang isang kilalang business tycoon. Yes, opo. Ito na yung karugtong akong kapatid. Yun na yung mag-witness against sa mastermind. Nauna naman na dito ay nauna nang nagpahayag ng kanyang kagustuhan na tumistigo sa kaso ng mga nawawalang sa Bungero ang isa sa kanyang mga kapatid na sa Ilaking Patidongan, habang nananatili naman sa kustudiya ng Criminal Investigation and Detection Group ang isa pa nitong kapatid na si Jose Patidongan. Sa ngayon, sasailalim naman muna mga complete affidavit ay inihain ng Patidongan Brothers laban kay dating CI Director Police Brigadier General Romeo Macapas Jr. sa isang evaluation bago dalhin sa Legal Department ng NAPOLCOM para sa desisyon hinggil dito. Iyan muna mga updates mula dito sa Quezon City. Ito si Bombo Bea Piniza and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.